VP Inday, 59% approve at 61% ang tiwala. Napakatindi po nito, napakataas po nito. Ito ay sa kabila ng napakasidhing paninirang inaabot ni Vice President Inday Sara Duterte at ng kanyang buong mag-anak. Yan po, ito'y sariwang-sariwa. Ang kanya pong approval rating, ang approve kay VP Inday ay 59%. Napakataas po niyan, 59%. At ang kanya pong trust rating, yung may tiwala po ba? Ang may tiwala kay Vice President Inday ay 61%. Mahalaga na bago po tayong lahat ay magpahinga for the Holy Week break, ngayon po ay ang huling araw ng aming pangangampanya at magre-resume na lang po uli ito sa darating na Sabado. Balik po tayo sa ating talakayan. Mamaya ho ay magpapasampa po tayo sapagkat pasensya na ho kayo dahil we are on the last stretch of the campaign. Much as I want to do this every day para meron po tayong diretsahang pag-ugnayan, talaga pong mahigpit yung schedule, lalo na nung mga lugar na mahina po yung internet connectivity. At yung iba naman ako'y inaabot na sa daan, sa biyahe, mas lalo hong erratic or unstable yung ating internet connectivity. Pinangako rin yan ng kasalukuyang administrasyon bago kami manilbihan way back in 2022. Hanggang ngayon, spotty pa rin yung serbisyo ng mga internet service provider. Yun nga yung ating titulo, VP Inday, 59% ang kanyang approval rating at 61% ang kanyang trust rating. Napakataas po nito. 59, ulitin ko 59% ang approve, 61% ang tiwala kay VP Inday Sara Duterte. Bakit po mahalagang talakayin ito? Sapagkat alam naman ho nating lahat, may nakabinbin na isang huwad na impeachment complaint laban kay VP Inday dyan po sa Senado. At ito ba? Ganitong uri ba ng numero ang ka-impeach na Vice Presidente? 59% ang aprobado, 61% ang tiwala. Kaya makikita natin, ito'y politika lamang. Ito yung lagi kong sinasabi na nanawagan ako, saan man ako nagpupunta, yung mga pumirma dito sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, sisantihin nyo na po. Huwag nyo nang pabalakin sa pwesto. At ang prueba, ito 59% ang approval rating nung taong gusto nilang alisin sa pwesto. 61% po yung trust rating nung taong gusto nilang alisin sa pwesto. Malinaw po ito Boses po ito ng sambayan ng Pilipino. 50 impeach mo. Samantalang, nandyan naman po yan. Huwag na lang natin silang banggitin dito at magkakaroon pa ng espasyo. Tingnan ninyo yung mga nasa likod na nagpapa-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Higit na mababa yung kanilang approval and trust rating. Samantalang itong tao na 59% ang approval rating at 61% ang trust rating, ito yung kanilang patuloy na tina-target. Ito pong numero ni Vice President Inday Sara Duterte, napakataas po nito sa kabila ng patuloy na political persecution na kanyang inaabot. Napakataas po nito sa kabila ng patuloy na panggigiba at paninira sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkatao at kung ano pa ang ibinibintang. Kaya mahalaga yung akin ding paulit-ulit na panawagan sa inyo pong lahat. Let us protect, uphold, and defend our Constitution. And when we protect, uphold, and defend our Constitution, ganun din po ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sapagkat ito po ngayon ang tinatarget ng iilang elitistang kongresista. Ito po yung tinatarget ng iilang burgis na kongresista. Tatandaan po natin, 32 milyon, 32 million Filipinos voted for
Vice President Inday Sara Duterte. Tapos iilan lamang ang nais kunin sa kanya ang posisyon ng pangalawang Pangulo, mga elitistang kongresista. Ngayon, nagsalita na po yung mamamayang Pilipino, 59% approve, 61% tiwala, panatag sa liderato ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya mag-isip-isip po tayo, ngayon po yung last day ng trabaho, bukas po ay panahon na tayo po ay mag-isip, magpahinga, magnilay-nilay, at let's work on our spirituality, our spiritual bank, and let's contemplate and ponder on what lies ahead. At haharapin po natin itong malaking desisyon pagkatapos po ng Holy Week, ilang araw na lamang ay tayo po'y mabilis na paspas na po yung araw, papalapit na po tayo sa May 12, 2025 election. Ito po yung mga mahalagang usapin na dapat nating pag-ukulan ng panahon at pansin at gamitin din pong batayan kung sino po ang dapat sisantihin na diyan sa mababang kapulungan. Sisantihin na rin po sa Senado yung mga ang ginagawa lamang magmudmud ng ayuda at magpasa ng budget kahit di binabasa yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. So yan po mahalaga natin pag-uusapan, kagaya nga po na sinasabi ko, ito po yung huwad na impeachment. Sa pagkatatandaan ho natin, balik tanaw tayo, meron pong naunang 3 impeachment complaint laban kay President Inday Sara Duterte. Yung sumampa po sa Senado, yung pang-apat. Kaya ako sinasabing ito'y unconstitutional, illegal, and invalid. Meron po kasi naunang 3 impeachment complaint, maalala ho ninyo. Tapos ito'y pang-apat lamang. In terms of time, yung sequencing ho ba, anong nangyari doon sa impeachment complaint 1, 2, 3? Bakit yung pang-apat ang umabot sa Senado? Kaya dapat pagdating sa Senado, yung ating mga senador, wag man yung dapat ito ibinasura agad eh. Hindi nabigyan ng pansin at hindi bigyan daan. Sapagkat nahanapin mo lang naman eh. Merong naunang 3 impeachment complaint bago dito sa number 4 impeachment complaint. At maaari ka lamang magsampa at mag-entertain ng isang impeachment complaint mula meron pong 1 taon cooling off period yan eh. Mula doon sa unang panahon na ipinail yan, sa atak ng araw na yan, hindi po pwedeng mag-file ng panibagong impeachment complaint within 1 year. Ang problema po talaga dito sa very problematic and anomalous impeachment complaint na sumampa sa Senado, pang-apat lamang ho ito eh. Meron pa hong 3 nauna. Nasaan yung 3 nauna? Paano nyo dinispose? O anong treatment ang ginawa nyo doon sa 3 nauna? Bakit binigyan nyo ng preferential treatment itong number 4 complaint? Kinakailangan ho muna kasi dinggin o ibasura o bigyan ng prosesong tama yung 1, 2, 3, yung first 3 impeachment complaint. Hindi pwedeng itago mo lang yung impeachment complaint 1, 2, and 3. Unahin mo yung number 4. Subalit, malinaw nga din po dito, VP Inday Sara, 59% ang approve at 61% ang tiwala. Ito ba ang ini-impeach ninyo? Nasaan na yung mga political opportunists? Nasabi mag-release ng 1 million signatures in support of the flawed, invalid, unconstitutional, and illegal impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nangangarap pa ho siguro sila gamit yung ayuda, yung AKAP, yung AYIX para pirmahan na attendance sheet o nakatanggap. Yung same style po na ginawa nila sa naunsyaming People's Initiative, maalala ho ninyo? Wala pa pong wala pang AKAP nun, AYIX pa lang pinamumudmod, pipirma ng attendance at patunay na natanggap yung AYIX, tapos pala yung attendance sheet na pirmado, may pangalan, may address, ilinalakip po doon sa People's Initiative na petisyon na amendahan ng ating konstitusyon. Baka ganun din po ginagawa dito, kaya nananahimik yung mga grupong nagtutulak ng 1 million signature campaign daw para suportahan yung 4th impeachment complaint. Eto na ho eh. Nagsalita na uli ang sambayan ng Pilipino.
59% approve kay Vice President Inday Sara Duterte. 61% tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Sana ang inyo pong unahin, ang inyo pong atupagin ay yung mga problema ng lipunan. Ano po yan? Kidnapping. Kidnapping. Tigilan na yung political persecution. Nagkakawatak-watak tayo eh. Nagkakawatak-watak tayo. At sa pagkakawatak-watak na yan, at sa political persecution nangyayari, may mga masasamang elementong nagsasamantala. They're taking advantage of the opportunity, nakakita sila ng golden opportunity, naghahasik ng lagim. Laganap po ang kidnapping. At yan din ay dapat nating pinag-uusapan. I wanted to go a bit slower today. Subalit napakarami po kasi ng mga usapin na hindi natin dapat din palagpasin. Pagka ganyan po talaga, ang estilo ng pamunuan, 59% approval si Vice President Inday Sara Duterte at 61% ang kanyang trust rating. Ang kinakailangan natin ng sapat na numero, kinakailangan natin ng sapat na puwersa sa Senado upang mapigilan ang tangkang pagnanakaw sa posisyon ng pangalawang Pangulo. Malinaw na po eh. Dito sa latest survey, 59% approve kay Vice President Inday Sara Duterte, 61% tiwala, panatag sa pagkatao at liderato ni Vice President Inday Sara Duterte. So paano po natin siya maprotektahan? Kinakailangan po vote straight Duterte, yung 10 Duterte approved, endorsed, and certified senatorial candidates. Tulungan po ninyo kami sa Duterte. Ito po yung Duterte. Dalhin po ninyo kami sa Senado, ating protektahan at ipagtanggol at ipaglaban ang sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino laban sa hanay ng mga elitistang mangbabatas na nais kunin ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula kay Inday Sara Duterte.